Nako mga sangkay, mayroon pong matinding balita ngayon na usap-usapan po sa international. Si Donald Trump daw po bago ang halalan mga sangkay, muntikan daw pong patumbahin na naman. At ngayon nalaman na mga sangkay kung sino ang mastermind. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kumusta po kayong lahat? Sa mga solid sangkay po na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon o inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Okay? At syempre, shoutout po sa inyong lahat sa mga hindi po nakakapag-subscribe dito sa ating channel. I-subscribe nyo na mga sangkay kasi paparating na po tayo sa 1.4 million subscribers. Mabilis po yung pag-angat natin dito sa YouTube ngayon. This year, no? Kaya naman, ano pang iniintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay ba yun? Eto na nga, mga sangkay. Pag-usapan po natin. Kasi, dito na, bisto na. Alam nyo ba kung sino, mga sangkay, ang gustong magpabagsak? Sino ang mastermind? Bago daw po ang halalan, mga sangkay. Mayroon pong nag-utos na itumba itong si Donald Trump. At alam niyo kung sino ang nag-utos? Sino ang mastermind? Iran. Grabe mga sangkay. So tingnan po natin ang balitang to. Some breaking news that we wanted to bring to you this hour, just coming from Ito po ay Iranian mga sangkay. the Department of Justice right now on that plan, that Iranian plan, murder for hire plan targeting Donald Trump. We are Ayan no, Iranian plan, mga sangkay. Plinano daw po ng Iran na itumba itong si Donald Trump. Alam niyo mga sangkay, kung wala po yung prayer ng bansang Amerika kay Donald Trump, malamang wala na to mga sangkay ngayon. Eto, ipakita ko lang sa inyo. I hope makakita natin dito kung paano po nanalangin ito maraming mga Amerikano mga sangkay, paano sila nag-pray para kay Donald Trump. Kasi dito kasi nagkaisa po yung mga Amerikano mga sangkay and they prayed for Donald Trump. So siguro sa susunod na lang nating video mga sangkay, pakita natin. Medyo matrabaho kung hanapin pa po natin ngayon. Ito na lang, balikan po natin ito. Alam niyo mga sangkay, kung wala po yung prayer ng mga Amerikano, malamang sa malamang napatumba na po ito. Kasi ilang beses na po ito nangyari kay Donald Trump. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, 3 beses na po. At ito ngayon mga sangkay, ang pinakabago na update. Bago ang halalan daw mga sangkay, mayroon na daw pong plot na itumba itong si Donald Trump. getting some new information in from the Justice Department as is just unsealed a criminal charge today in a thwarted Iranian plot. Iranian, mga sangkay. So bakit Iran? Takot na takot kasi sila dito kay Donald Trump. Alam po nila mga sangkay na itong taon to, hindi po sasantuin sila. Hindi po kagaya po ng Biden administration. At ngayon, lalo po silang maninilikado. Kasi, during the time of Donald Trump, isa po sa delikadong general ng Iran, mga sangkay, ang pinabagsak ng Trump administration. Yung first term po ni Donald Trump, mga sangkay, kasi second term na po niya ngayon eh. To kill President-elect Donald Trump before this week's presidential election. Grabe ang plano. Itumba bago po ang presidential election. Criminal complaint filed in federal court in Manhattan alleges that an unnamed official in Iran's Parliamentary Revolutionary galing pa po mismo sa kanila mga sangkay, oh. Guard instructed a contact this past September to put together a plan to surveil and ultimately kill Donald Trump. If the man identified as Farhad Shakiri was unable to create a plan by then, the complaint said the official told him Iran would pause its plan until after the presidential election because the official believed Trump would lose and it would be easier to assassinate him then, the complaint said. Shakiri. Grabe, no? Nakakakilabot tong ginagawa ni Donald Trump. Sa totoo lang. Kasi, ang
ang dami pong nagtatangka sa kanya. Ano kaya nangyayari na nakakalusot siya dito? Kaya mga sangkay, babalik pa rin po tayo eh. Kung hindi po yung mga Amerikano na nanalangin, kasi nakita nyo naman po mga sangkay, ang siguro tawagin po natin itong Trump American Revolution sa panahon po natin ngayon. Na itong si Trump, gusto niya mabalik itong bansang Amerika sa kung ano po sila noon, na mayroon pong relasyon sa Diyos. Ngayon, mga sangkay, kung wala po yung prayer ng mga Amerikano, wala na po si Donald Trump ngayon. Sa unang beses pa lang, mga sangkay, na plinano po na itumba ito. Di ba, nadaplisan nga lang po siya, mga sangkay. He told the FBI he didn't plan to propose a plan to murder Trump within the 7 days the official had requested, according to the complaint. The plot with the charges unsealed just days after Trump's defeat of Democrat Kamala Harris reflects what federal officials have described as ongoing efforts by Iran to target U.S. government officials, including Trump, on U.S. soil here. So this is a breaking news alert that we just wanted to bring to you on Live Now from Fox. Obviously, Donald Trump is the center of assassination plots. Unfortunately, we saw it play out this past summer. Grabe. Sobrang lala nito. Kasi nga po, bago po itong information about sa Iranian plot against Donald Trump, may mga nauna pa eh. Diba? May mga nauna pa, mga sangkay. Nakita po natin, malala ang nangyari kay Donald Trump. Talagang, totoo itong gagawin niya, mga sangkay, na Save America. And this is a revolution, mga sangkay, na gagawin niya ngayon. Kasi, itong United States of America, nasasadlak po sa isang matinding kasalanan na dulot po ng kanilang gobyerno, kasalanan po sa mata ng Diyos, prinsipyo ng Diyos. Hindi na po nila, ngayon nga mga sangkay, di ba, sa Hollywood, pag sinabing Jesus, parang expression lang po sa kanila yun. But for us, who are believers, mga sangkay, pag sinabing Jesus, yan ang pinaka most powerful name, above every name. Diba? Pero sa Hollywood, mga sangkay, ginagawa po nilang common. Bakit? Kasi marahil yan po yung utos sa kanila ng deep state na gawin yung common ang Jesus. Hindi dapat yan ang itaas. Ang problema, itong si Donald Trump, lagi pong ino-honor ang Diyos. Lagi pong binabanggit si Jesus na siya ang boss. Kaya siguro, mga sangkay, ito po ang pamamaraan ngayon. No? Itumba itong taong to. Pero hindi po papayag ang Diyos, mga sangkay. Kaya nga po may mga kumakalat na mga kumakalat po, mga sangkay, na mga memes o pictures. Si Donald Trump, ang tunay daw pong mga guard neto, security, yung mga anghel ng Panginoong Diyos na nakapalibot sa kanya. Imagine, mga sangkay, nung tinarget siya, di ba? Paano nangyari? Nasa isang lingon lang, umano lang, mga sangkay. Nakakagulat. With two, and that was domestically, but now there is also international concerns for his life as well. And we know Iran is trying to ultimately kill now President-elect Donald Trump and looking for ways to do it. And in this complaint, talking about they thought he was going to lose the 2024 election and thought, okay, kala po nila matatalo si Donald Trump eh. No? It's going to be much easier to assassinate him then when he doesn't have maybe all of the protection surrounding him. Well, things have changed. He won, of course, on... Kasi ang plano nila, mga sangkay, itumba si Trump. Kasi ang tingin nila, matatalo na si Donald Trump. Gusto nila, mga sangkay, na mas mapadali. Kasi pag natalo siya, wala na ganong security. Ang problema, nanalo. So, papaano yun, mga sangkay? Dumami po yung security ni Donald Trump ngayon. Plus, may mga prayer pa mula po sa mga Amerikano. Early Wednesday morning being declared the winner, and now, as you can imagine, security will be so ever tight around President-elect Donald Trump. But this news just coming in and really unsealed by the Department of Justice. And again, I just
want to reiterate that this criminal complaint filed in federal court in Manhattan alleges that an unnamed official in Iran's Parliamentary Revolutionary Guard instructed a contact Gobyerno pa nila ng Iran, mga sangkay. this past September to put together a plan to surveil and ultimately kill Donald Trump. So this was after the two assassination attempts domestically, and you're talking about after the RNC. So September, they wanted to try to put a hit. Nakumpisa pala mga sangkay, September. Simula po ng September, inumpisa na po nila yung plano, tapos sinusubukan po nila. Kaya nga lang, hindi po nangyayari. Bakit? Siyempre, may proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Ay, ang taong to, mga sangkay, gagamitin para linisin po ang bansang Amerika. Maraming nananalangin ng mga Kristiyano. On the former president at the time, now president-elect, once again here. So they were trying to do it in a 7-day window. If it wasn't completed in that 7-day window, they were going to hold off until after the election Grabe yung plano, kahit patapos ang eleksyon. because they thought he was going to lose then. So now, of course, so much security and really Okay, so ayan mga sangkay, hindi po nila nadali si Trump. Ngayon, nasa korte na po ito ng bansang Amerika at titingnan na po mga sangkay, mga impormasyon. Grabe itong taong to. Survivor po talaga. Ibang klase. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Nag-upload po tayo dito mga magandang content. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Hindi kayo magsisisi sa mga vlog po natin dito dahil nga po, quality po talaga yung mga content natin. Hanapin niyo po ito sa YouTube, tapos i-subscribe niyo po, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.